Hi mga love, ngayong araw nga po pala ay nagpagawa po kami ng aking partner ng aming mga cellphone dahil nga po tuluyan na itong mga nasira. Ito nga pong gagawin ni ate na Skype po, yan po yung sa partner ko, Realme 6i. Yan po ay sira is LCD. Dito na nga po namin pinagawa mga love sa mall ang aming mga cellphone para nga po sulit at sigurado po kami maayos ang pagkakagawa ng mga ito. At dito naman mga love, sinubukan na ni kuyang i-open yung phone ng aking anak. Pero ang sira lang naman po nito mga love is nag-Chinese po yung words niya. Hindi po namin maintindihan kaya pinagawa ko na din po. And also ang sira din po nito yung volume. Pinagawa ko na din po yung volume niya. Tapos pinakita din po pala ni ate na basa ang likod ng phone ng aking partner na para bang hindi lang LCD ang sira ng kanyang cellphone. Nagtanong pa talaga siya sa akin mga love, bakit daw nabasa, na para bang hindi niya alam kung nabasa ba niya o hindi. Balik nga po pala tayo dito sa cellphone ng aking anak. Inaayos na lang po pala dito yung volume niya mga love, pero okay na po yung Chinese, naging English na po. Binabalik na lang po pala dito ni kuya yung mga tornilyo ng phone ni ate Maxine. And mga love, tapos na po yung cellphone ni ate Maxine, na open na po siya. Next na nga po palang ginawa ni kuya yung phone ko mga love. Yung phone kong madalas kong ginagamit sa pag-vlog. Like pag-YouTube, ayan, and pag-affiliate, paggawa ng random video, ayan. Masipag yung cellphone ko na yan mga love. Tapos ngayon ko lang siya napagawa after 2 weeks or 3 weeks. Masyado ko na siyang na-miss mga love. Kaya ayan, pinagawa ko na siya. At gaya sa cellphone ng aking anak mga love, tinanggal naman dyan ni kuya yung tornilyo ng aking phone para matanggal yung binuntis kong battery. Yes mga love, na-over sa charge yung aking battery dyan. Ayun ang sira nan. At sa part nga po pala nito mga love, may sinasabi si kuya dito sa aking partner. At ito nga mga love, pakinggan niyo po. Matanggal. Ito, siya po ay fossil. May natanggal na pyesa. Yung pinakapaan niya. Ayun. Yung PC. Kasi nakapatong yan sa battery mo, sir. No? Ayun. Pag lumupo talaga yan, aangat yan, sir. Kaso nakatornilyo to. Baga nakadiin to. Kaya ang pressure niya paangat. Talagang mabubungi yan, sir. Ano yung magiging cause niyan? Silipin ko kung may linya. Kung ground lang, walang problema. Paano pagka may linya? I-jumper natin yan. Wala naman. Okay naman. Watch pa naman. May tendency yan na pumutok kapag na-over. Hindi, magbo-bloated lang talaga siya. Pero kung mas sumobra pa to, bukol to. Kumbaga, ito madadamage sa inyo mo. Ito, yan. Motherboard na. Ito, hindi pa. Itong FPC lagi madadamage yan, sir. Ito kasi pa sa LCD to. Ito sa charging. Ito sa signal. Kaya ngayon yung nangyari dyan. Then, matatanggalan ng pa ito. Ito, muntikan lang oh. Konting-konti na lang. Ay, nakabalik. Pero pwede pang maiayos yan. Pwede pa. I-check natin. And ayun mga love, narinig nyo naman po yung mga sinabi ni kuya, and nagsalita din po ako na baka po pumutok pag na-overcharge. Sabi naman daw po niya mag-bloated lang daw, pero hindi pa rin po ako nakakasiguro. Baka mamaya alam nyo yun, maging tendency pa ng pagsunog. Kaya kapag matulog na ako mga love, hindi ko na lang po muna siya i-charge. Okay na nga po pala yung cellphone ng aking partner dyan mga love. Napalitan na po ang kanyang LCD. Ayan na nga po pala yung bagong battery na aking binili mga love para sa aking Samsung Note 10 Plus. Niloloko nga ako ng partner ko mga love. May bago na naman daw akong palolobohin. Panibago na naman daw akong bubuntisin. May panibago na naman akong gagamitin na habang sinacharge ay ginagamit ko. At habang natutulog ng gabi hanggang umaga naka-charge, ayun, na-overuse na siya. Puti na lang talaga hindi siya pumutok ng as in magsasanhi ng sunog. No, nag-bloated po siya mga love, and thank God yun lang po yung nangyari. Kasi kapag alam niyo yun, naging sanhi ng sunog,
Yari talaga ako, lalo na sa aking mga kamag-anak at nakakahiya sa aming mga kapitbahay. And yun, aral na lang din talaga sa akin mga love. Hindi ko na talaga siya gagawin at hindi rin biro ang bumili ng battery at magpagawa. Dahil imbis na ilagay ko sa aking ipon, ayan, napunta sa pagpapagawa ng aming mga cellphone. At talagang tinaon pa ng partner ko na isabay yung mga phone nila. And finally mga love, ayan na na-open na ang aking cellphone. Binilan natin ng bagong battery at pinagawa kay kuya para ma-open at para ma-continue na natin ang mga kabalbalan natin sa buhay like pag-YouTube, pag-affiliate at ano pa, random video. Ayan mga love. May panibagong palolobohin na naman ako. Charis. At dito sa Gedli mga love, tamang antay lang ang aking partner. At finally mga love, okay na din po ang kanyang cellphone. Okay na ang LCD, okay na yung nabasa niya sa likod. Para bang hindi niya maalala kung bakit nabasa. Ayan, sumama lang siya na libre na. Pinapalitan ko na din po pala yung likod ng aking phone mga love dahil nga po itong dati kong phone, ayan yung dati po niyang case is basag-basag na. Ayan po yung nabagsak ng aking bunso. Ito na yung pinali ng phone ng aking partner. Okay na po siya. Ayan, hindi biro ang magpagawa ng mga cellphone mga love. Kaya mag-ingat na lang po tayo sa susunod pag napagawa na po natin. Ayan, imbis na ilagay ko sa aking iPhone, napunta sa pagpapagawa. Ang sakit. Thank you for watching. Bye!